So pag-usapan natin etong si Harry Roque na tila yata sinisisi niya yung gobyerno sa pagkasira ng kanyang buhay. Sinisira niya ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil yung buhay niya ngayon nagkanda leche-leche. Dahil daig niya pa yung daig niya pa sa pagtatago yung isang daga na gala, yan. Daig niya pa yung daga sa pagtatago-tago niya ngayon. Ngayon, hindi naman lingid sa ating kaalaman na etong si Harry Roque, maganda ang buhay nito. Sa katunayan, marami nagsasabi, milyon-milyon ang pera nito dahil galing nga daw yung pera niya sa Pogo. At marami rin ang nagpaparatang sa kanya na itong si Harry Roque, protector ng Pogo, kaya dun galing yung kanyang milyon-milyon na pera. Yan yung mga sinasabi ng ating mga kababayan. Ngayon, alam din natin, alam ng buong Pilipinas na nagtatago ngayon ito na parang daga. Nagtatago kung saan sang lungga nagpupunta. At talagang nasisira ang buhay nito ngayon kasi hindi na makapag-practice ng kanyang pagiging abogado. At lalong masisira ang buhay nito kapag nahuli siya at nakulong dahil sa mga tambak na kaso na ipinail sa kanya. Ngayon, eto, si Harry Roque, imbis na magnilay-nilay ngayong panahon ng Semana Santa, nagpapaka bayabayani pa sa pamamagitan ng pagsisi niya sa gobyerno. Kaya raw nasira ang kanyang buhay, hindi dahil daw sa kanyang mga ginawa, kung hindi dahil sa kanyang paninindigan para sa mga Duterte. Yan. Naniniwala ba kayo doon na kaya nasira buhay niya dahil nanindigan lang siya sa mga Duterte? O mas naniniwala kayo na kaya nasira buhay niya dahil sa mga pinagagawa niya na tanging siya lamang ang pwedeng sisihin? Bakit ba nasira ang buhay niya? Kasi nga nagtatago siya. Dahil hindi niya hinarap, hindi niya pinakita yung mga papeles na hinihingi doon sa Kongreso. Hindi niya pinatunayan yung kanyang sarili na yung kanyang kayamanan ay galing sa mabuti doon sa Kongreso nung hinihiring siya. Imbes na patunayan niya na wala talaga siyang ginagawang anomalya, ayun, nagtago-tago na lang. Di ba? Imbes na patunayan niya yung sarili niya na isa siyang matino at lahat ng pera niya galing sa malinis, hindi niya na ginawa yun. Nagtago-tago na lang siya at isinisi sa gobyerno yung nangyayari sa kanya. At sinasabi, ginigipit lang daw siya dahil sa politika. Which is hindi po totoo yun. Kaya siya nagkakaganyan, kaya siya nagtatago-tago ngayon kasi hindi niya pinatunayan yung pera niya galing sa tama at hindi galing sa Pogo. O, diba? Oily yung mukha natin, no? Nagbibiyahe kasi tayo pabalik ng Manila. Medyo traffic kaya nag-live lang tayo ngayon. O, diba? Kaya wag kayong basta-basta magpapaniwala rito kay Harry Roque kasi ito ay, kung si Maharlika, reyna ng fake news, ito, hari ng kasinungalingan si Harry Roque. Hari ito ng kasinungalingan dahil lahat ng sinasabi na ito puro paninira na lang, paninisi sa gobyerno. O, tandaan nyo kaya siya nagtatago ngayon, kaya yung buhay niya nasisira ngayon, dahil yan, hindi niya pinatunayan yung milyon-milyon niya galing sa mabuti. Diba? Hindi niya pinatunayan na hindi siya sangkot sa Pogo. At hindi niya pinatunayan na protector siya ng Pogo. O, bagkos nagtago na lang siya. So ibig sabihin ng pagtatago niya, guilty na yan. Di ba? Guilty na yan. Yun lang po yun. O, kasi kung ikaw yung kayamanan mo o yung pera mo galing sa mabuti, galing sa pinagtrabahuhan mo, kayang-kaya mong ilaban ng patayan yan kahit sa ang husgado pa. Kayang-kaya mong ipakita at patunayan sa buong mundo na yung pera mo ay may mga resibo na galing sa mabuti. Pero pag galing sa masama at galing sa Pogo, magtatago ka na lang kasi hindi mo mapapatunayan dahil mapapahiya ka lang at mabubuking na isa kang protector ng Pogo. O kaya ginawa niya, imbis na patunayan niya yung pera niya galing sa mabuti, nagtago-tago na lang siya at sinisi na lang yung gobyerno. Kunyari, ginigipit-gipit siya, kaya siya nagtatago. Pero hindi niya sinasabi, kaya siya nagtatago kasi hindi niya pinatunayan yung pera niya na hindi galing sa Pogo. Yun ang totoo po niyan. Ngayon, naglabas siya ng statement na nasira yung buhay niya dahil hindi dahil sa mga pinagagawa niya.
kung hindi dahil sa paninindigan niya sa mga Duterte. O, dyan pa lang, ang baba na ng tingin ni Harry Roque sa mga Duterte, sa mga Duterte supporters. Ang baba na ng tingin niya kasi pinapaniwala pa niya. Alam kasi niya na mga tanga-tanga yung karamihan ng mga DDS, alam niya. Kaya pinapaniwala pa niya sa mga panguto niya na kaya nasira buhay niya dahil sa paninindigan sa mga Duterte. Eh bakit kaya nung dati-dati pa, nung kampanyahan nung 2016, bakit binabalat-banatan niya si dating Pangulong Duterte? Sinasabi niya, wag iboboto si Duterte kasi nga mamamatay tao. Di ba? May video diyan, may video na kumakalat niya na sinabi niya mismo, wag iboboto si Duterte kasi nga ganyan-ganyan. Oh. Pero nung nanalo si Duterte, ayun, nagsipsip ka agad. Naghimod-himod agad ng puwet si Harry Roque kay Duterte para mabigyan ng pwesto. Oh. Pero nung una-una pa lang, kalaban niya si Duterte. Pinapangampanya sa mga Pilipino na wag yang iboto nung 2016. Oh, hanapin niyo yung video, kalat na kalat po yan sa internet. Yung video na yan. Kaya kalokohan po yung sinasabi ni Harry Roque na kaya nasira buhay niya dahil sa paninindigan niya kay Duterte. Hindi po yan. Nasira ang buhay niya dahil sa kalokohan na pinagagawa niya sa buhay niya. So yan po yan. Kaya wag kayong magpapauto dyan kay Harry Roque. Kasi hindi talaga natin maitatanggi Hindi natin maitatanggi. Marami sa mga DDS ang uto-uto. Marami. Pero hindi lahat Hindi lahat. Pero marami. Marami sa mga DDS ang uto-uto talaga. At napatunayan na natin yan. Kasi kung ano yung mali, yun yung kinakampihan nila. Alam na nga nilang si Roque nagtatago dahil hindi niya na ipaliwanag yung pera niya kung saan galing. Yung mga uto-uto ng mga DDS, kinakampihan pa nila. Diba? Kinakampihan pa nila. Oh. Ganyan ka uto-uto yung mga DDS. Pero hindi lahat inaamin ko hindi lahat. Siguro sa 10 DDS, sa 10 DDS, isa lang ang hindi uto-uto doon. Yung siyam uto-uto na. Di ba? Di ba? Sa 10 DDS, siyam ang uto-uto, isa yung medyo matino. Oh, medyo pa yan, medyo matino. Kaya mga kababayan, huwag tayo magpapaniwala rito kay Harry Roque. Kumukuha lang to ng simpatsya para yung asylum niya maaprubahan. Para maaprubahan yung asylum niya kasi nagtatagilid na maaprubahan yung asylum niya dahil sa pinagagawa niyang pagpapakalat ng pulburon video ni Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang ang pagbabasihan ng Netherlands, ng batas ng Netherlands, ng gobyerno ng Netherlands kung dapat bang bigyan ng asylum etong si Roque. Diba? Isipin nila, paano mo naman bibigyan ng asylum ang ganitong tao kung nagpapakalat ng fake news at kasiraan laban sa isang tao. At hindi lang basta tao, presidente pa. Matino at mabait na presidente ng Pilipinas ang sinisiraan ni Harry Roque. So yan ang ano ngayon kay Harry Roque. Yan ngayon ang balita. Kumukuha siya ng simpatsya sa mga Pilipino at pinagpipilitan na dahil sa kanyang paninindigan kaya nasira yung buhay niya. Pero hindi niya sinabi kaya nagkanda leche-leche ang buhay niya dahil sa mga hindi niya maipaliwanag na kayamanan niya. Yan ang totoo po yan. Di ba? So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Happy Sunday po.